Hello mga sisikoy, kamusta? So medyo na busy na nga ang lola nyo doon kay Mameta dahil sa pag-release ko. Diyos me, marimar talagsa na lang jud ko makapag-update dito sa akong YouTube. Kamusta na ang lahat? So sa mga bago pa lang pala dito sa aking channel, please do consider subscribing guys. Huwag yung kalimutan. Ay, ano man ang mangyari, huwag pabayaan ang pag-update dito sa YT channel natin. Kasi ang dami ko ding mga pinagdaanan dito noon guys. Tapos ngayon na-realize ko, hala, napabayaan ko siya. Pero anyhow guys, sana wag bawiin to ni YouTube kasi kahit paano nag-earn pa rin ito sa atin. Yung mga previous natin na vlogs, kahit paano may mga earnings pa siya. So hopefully continue pa rin tayo dito kasi sayang naman, memories din natin ito at the same time. Kumikita na rin talaga siya. Ito naman kasi si Mameta, talaga naman nakakahumaling. Ayun, doon naman ako nag-iingay. So anyhow, 1 year lang ako dito. I mean, 1 year na ako dito sa Hong Kong ba. Tapos, sobrang thankful ako. May kwento ko lang sa inyo dahil, alam niyo yun, hindi ko akalain talaga na magtagal ako dito ng 1 year. Kasi nung una pa lang talagang ligo ko dito sa Hong Kong, gusto ko nang mag-give up guys. And ngayon, siguro dahil na-feel ko na nga yung may freedom kasi dito. So, parang pag day off, nawawala yung stress, nawawala yung parang yung pressure mo sa katawan. Jaring. So, na-enjoy ko pa rin yung pag-Hong Kong ko guys. Kahit paano, nag 1 year na ako dito and happy naman ako kahit paano kasi hindi na ako masyadong tulad noon bitaw nung nasa Saudi ako na talagang parang napaka-pressure ko noon. Tapos, kung ano-ano na lang ang maisip ko din. Dito, kahit paano pag day off ko guys, alam niyo, napaka sarap sa pakiramdam, nakakagala tayo kahit wala masyadong pera. Pero at least, yung, alam niyo yung iibsan yung homesick mo. As at the same time, yung may time ka talaga na tumawag sa pamilya mo pagka linggo or sabado or kung ano man ang day off mo. Iyan talaga ang advantage na nagustuhan ko dito sa Hong Kong. Pero in terms dun sa mga sinasabi nila na mas malaki ang sahod, yes, mas malaki ang sahod dito in fairness. Pero magdidepende pa rin naman sa atin kung paano natin yan budgetin yung mga sahod natin guys. So hindi porke malaki ang sahod dito sa Hong Kong ay talagang magiging kampante na tayo dahil tulad ngayon ako sumasahod naman ako ng sa isang buwan, diba, 4,870 na yung minimum na naabutan ko, diba, so nasa almost 36,000 na rin siya. So pag wala pa yung OT, talagang plain lang yun, talagang minimum yun na yun ang sinasahod ko talaga. Hiningal ako, sorry. And then yung allowance ko hindi na yung binibigay ng mga amo ko dahil kasama naman na ako sa budget nila. Pero alam nyo guys, kahit malaki ang sinasahod dito, may time talaga na nasi-short tayo sa mga obligasyon natin sa Pilipinas. Hindi siya madali in fairness, na nung nasa Saudi ako, well, nakapagpatayo ako ng bahay, nakapagbili ako ng lupa, alam nyo yun. Pero sobrang pagtitiis din guys, yung parang puro pressure, puro sikip ng loob ang nararamdaman ko doon. Pero dito sa Hong Kong, kahit paano, at least ako. So 1 year na ako dito guys, thank God. And magbabakasyon ako by next month. So ito din yung sa advantage dito sa Hong Kong. Dahil pag naka 1 year ka na, may bakasyon ka na 7 days. And syempre, depende na yan sa amo mo at saka sa'yo kung sino ang gagastos ng ticket. So ako this time, ako muna ang naggastos ng ticket ko. So pag natapos kong 2 years ko, sila amo naman na. Pero ang isa sa disadvantage kasi dito, 14 days lang ang bakasyon kapag sa isang kontrata, hindi tulad nung sa Middle East na ay kahit ilang buwan, pag sinabi ng amo na okay lang magbakasyon ng ilang buwan. Pero dito talaga 14 days lang sa isang kontrata, pagbabalik ka sa amo. Tapos pag uuwi ka ng 1 year, 7 days lang. So hatiin yung 14 days na bakasyon mo. Grabe, yun ang disadvantage naman. Pero at least once a year makakapagbakasyon ka pag in case na kahit nga, yung mga amo ko nga sabi nila, kahit nga wala pa akong 1 year, kung may mga ganyang kailangan talaga akong uwiin. Pero syempre, pamasahe ko yun guys, no? Pero at least, diba, may chance talaga na makauwi if ever man na may kailangan kasikasuhin ng ilang araw. Hindi tulad nung sa Saudi, talagang no choice ka. Ano man ang mangyari, hindi ka talaga pwedeng umuwi. Maglumpasay ka na lang. So, isa din yan sa nagustuhan ko dito sa Hong Kong guys. Kaya, good luck sa mga mag-a-apply dito sa Hong Kong, no? Hopefully, hanap kayo ng mga amo na may matitino din. May mga amo din dito na hindi matino. Pero swertihan na lang talaga guys at palakasan ng loob, kahabaan ng pasensya.
Good luck sa mga nagbabalak dito na pumunta ng Hong Kong guys ha. Maganda talaga ang lugar ng Hong Kong, sobra. Marami kang magalaan pagka oras ng day off mo. Pero syempre ingat-ingat sa mga tao na makakasalamuha mo. So ganitong oras lang talaga ako guys nakakapagdaldal pagka nagsusundo ako sa mga amo ko. Kaya Gorabelos pa rin tayo dahil feeling vlogger tayo guys eh. So hopefully maibalik yung pagiging active natin dito sa YT guys. And ano ba? Kung ano-ano lang pumapasok kasi sa isip natin. Dami natin gustong i-content. Tapos wala, hindi rin naman natin ma-upload agad-agad. So ito, wala na itong edit-edit. Diretso upload ko na ito. Ay, bye-bye muna guys. Thank you for watching.